Hi guys, this is Romel Bolao and welcome to my Get Ready With Me Go Bag edition. So ano nga po ba yung Go Bag? Go Bag, ito po yung bag na naglalaman ng mga kailangan natin, mga essentials kapag tumama sa atin ng isang calamity and disaster. So dapat yung Go Bag is very handy siya, madali lang siyang kuhanin, madali siyang habultin kapag tumama na sa atin yung mga calamity, lalo na yung mga sudden like earthquakes, yung mga ganon. So dapat yung Go Bag natin is madali lang nating madadala in case of emergency. So ano nga ba ang linalaman ng Go Bag? So meron siyang mga category, which is the first aid, the hygiene, the emergency tools, documents and money, and food and water. Now, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano dapat yung linalaman ng ating Go Bag. So, yung una dapat natin makita sa ating Go Bag is clothes. Clothes such as mga damit, undies, towels. Kailangan natin ng pamalit in case na tumama na sa atin yung disaster. So, ayun. Ilalagay na natin siya sa ating Go Bag. Next is the most essential, first aid kit. So, dapat yung first aid kit natin is nagko-contain siya ng first one is bandage. So, ayun, previous lesson sa Hope natin, tinuro naman yung proper bandaging ni Sir Tristan. So, next is bulak para panglinis ng mga wounds or mga scratches para hindi siya ma-infection, and alcohol. So, ayun, pang antibacterial siya. Next is betadine. So, yan, importante to. And gauze pad. So, kapag merong mga open wounds na kailangan takpan para hindi siya madagdagan pa or di na siya madumihan or ma-contaminate ng other bacteria. So, last one is the anti-inflammatory. So, kailangan to mga ointments. And dapat, syempre, dapat yung safe to use. So, lalagay na natin siya sa ating Go Bag. Dapat din meron tayong medicine kit. So, sa medicine kit, kailangan nagko-contain to ng mga pang-flu or pang-flu na yung mga over-the-counter medicine na magagamit natin kapag nagkasakit tayo. So, like flu, cold, cough, mga ganun. So, ayan, nalagay na siya sa Go Bag. So, the second one is the hygiene. So, importante yung hygiene sa ating Go Bag, especially kapag tumagal ng ilang days yung calamity. So, kailangan din nating ilinisin yung sarili natin. So, first is dapat meron tayong soap, pangligo, and toothbrush, toothpaste. So, marami pang kailangan sa pang-hygiene, pero I think this is the most essential sa mga kailangan. So, dapat din nagko-contain siya ng shampoos, ganun. Yung mga panlinis or yung mga karaniwang ginagamit sa hygiene. So, next, lalagyan natin siya dito. And the next one is dapat meron tayong compilation ng mga important documents such as yung mga passports natin, IDs, birth certificate, marriage certificate, whatsoever na kailangan nating i-secure kasi mahirap mag-process ng other document kapag ito'y nasira. So, dapat nakalagay siya sa plastic envelopes or any envelopes na hindi siya mababasa. So, next one, dapat meron din tayong money. So, dapat yung money natin is naglalaman siya ng cash and coins. So, bakit nga ba kailangan din ng money? So, kapag dumating na yung time na meron ng available na stores na pwede nating pagbilhan, so, makakabili tayo ng mga kailangan natin kapag during calamity tayo or after the calamity. So, the next one is yung mga instant foods or ready-to-eat foods. Ayan, gaya ng canton and mga canned goods. So, bakit nga ba importante to? Kasi
kapag during calamity, after calamity, di natin masisecure na meron tayong paglulutuan or meron tayong place sa paglulutuan. So, dapat yung mga foods na naka-ready sa atin is yung easy to eat na. Easy to eat. I mean, ready to eat. So, ayun. Di na natin kailangan magluto. And, next is biscuits and chocolate bars. So, yun nga, kailangan din natin ito pang tawid gutom. So, the next one is water. So, sobrang importante ng water kasi pwede natin siyang gamitin pang hydrate and pang linis ng mga woods in case na nasugatan kayo during or after the calamity or disaster. So, sobrang importante na ito. Next, one is the survival tools. So, meron tayo dapat lighter and candles. So, wala kasi kaming flashlight and pito, tapos yung mga list ng mga emergency hotline, pero dapat merong ganun. So, hopefully makabili kami ng ganun para sa maidagdag namin sa go bag collection namin. So, bakit nga ba kailangan natin ng lighter and candles? And bakit mas sasuggest ko na lighter rather than posporo? Kasi pag yung posporo or matches, pag nabasa siya, hindi na siya nagagamit. So, yung lighter kasi kahit mabasa man siya, pwede pa rin siyang magamit. So, next one is the pito. So, kailangan natin ng pito para ma-alert yung mga responders na nandun tayo in case kunyari na-trap tayo sa isang lugar. Mabibigyan natin ng signals na nandun tayo sa place 9 and we need help. Kailangan din natin ng flashlight, so same use lang siya para din sa pang-alert ng mga responders. So, pwede din natin siyang gamitin kapag nagka-power outbreak. So, ayun, meron dapat tayong ganong naka-ready. So, last na nabanggit ko is yung emergency hotline. So, dapat meron tayo nun para in case na tumama sa atin yung calamity and disaster, meron tayong makakontak agad in case na kailangan natin ng help such as PNP or National Police of the Philippines, mga bumbero, mga first aider, rescuers. Dapat meron tayong ganun para in case na malagay tayo sa situation na kailangan nating tumawag ng mga tulong is meron tayo agad list na matatawagan. So, ayun lang yung content ng Go Bag ko. And I hope you learned something and I hope that you find this video informative and sana ma-inspire din kayo na mag-ready ng Go Bag kasi hindi natin alam kung kailan tatama yung disaster and calamity. Lalo na ngayon is sobrang significant na ng global warming. Hindi na natin alam kung ano yung mga tatama sa atin. So, ayun. Thank you for watching.